gusto nating panatilihing buhay ang ating pakikipaglaban. Kasi kapag tumahimik tayo, baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan, napagod din tayo. Baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan ay sumasang-ayon na rin tayo. Napaalala lang po namin, dahil magsusuulan na, ay ang mismong tumatayong presidente ngayon ng bansa ang mapapahiya yan dahil isang taon na napiligtas niya ang mahiya naman kayo. Eh sino ngayon ang mga walang hiya? Kanilang galit at panitigil. Nasa kalsada muli ang iba't ibang grupo para sa panawagang panagutin ang mga korap sa gobyerno. Wala raw kulay o alyansa ang pagmamarcha. Basta sa tiwali, tutol sila. Mahiya naman kayo, yan daw mismo ang sabi ng Pangulo. Sa nakalipas na taon, nararamdaman daw ba ang totoong pagbabago? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Libo-libo na kaisa sa White Ribbon March sa EDSA. Pagpapanagot sa utak ng umano'y korupsyon sa gobyerno, ipinanawagan. Hindi para kumampi sa korap. Grupong Atom pumalag sa umano'y pakikipag-alyansa ng mga dilawan sa Administrasyong Marcos Jr. Pinangalanan mo sana, NBI Director Melvin Matibag. Hinamon si dating Congressman Mike Defensor na tukuyin ang dalawang opisyal na investors umano sa kanyang kumpanya. Exclusive! Walang aregluhan! Ateneo nagsalita na kaugnay sa umano'y settlement sa pamilya ng dalawang nasawing student athletes. Reforma sa athletics program, pinaplansya na raw. Iran will no longer exist. Washington may babala sa Tehran kasabay ng panibagong pag-atake. Prince William, isa ng bilyonaryo. Net worth, magkano kaya? Halos isang taon na matapos bitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag na mahiya naman kayo laban sa mga tiwaling opisyal. Ang tanong ng marami, nasaan na ang mga napanagot? Ito ang mensaheng dala ng mga sumali ngayong araw sa White Ribbon March, isang panawagan para sa tunay na aksyon kontra korupsyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian, live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ched, anong update dyan? George, dumagsang iba't ibang mga grupo, religious man yan, civil society o progressive formation mula sa EDSA Shrine hanggang sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Bahagi ito na kanila daw pagpapaalala sa isang taon ng pangako ni PBBM tungkol sa pagpapanagot sa mga opisyal na kasama o na-involved sa flood control controversy. Kaya ang panalangin at panawagan ng White Ribbon Movement, wakasan na ang korupsyon, dinastiya at kahirapan. Kapag sarili ang sentro, hahantong tayo sa kasakiman. Sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Binigyang diin sa banal na misa sa EDSA Shrine na ang ugat daw ng kasamaan sa bayan ay pagiging makasarili. Nakalaunay nagtutulak sa isang individual na maging korap. Napuno ang EDSA Shrine ng mga attendees na nakaputi bilang pakikibahagi sa White Ribbon March, isang pagkilos sa mga religious at progressive groups kontra korupsyon at para sa ilang reforma sa gobyerno. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hindi dapat nabubuhay ang isang individual, lalo na ang isang opisyal, para lamang sa kanyang sarili. Gusto nating panatilihing buhay ang ating pakikipaglaban. Kasi kapag tumahimik tayo, baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan, napagod din tayo. Baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan ay sumasang-ayon na rin tayo. Lahat ng sangkot!
Dumalo rin sa misa ang ilang kilalang personalidad mula sa Makabayan, sina former Congressman Teddy Casino at former Congresswoman Franz Castro, maging ang presidente nitong si Liza Masa. Naroon din sina Contradaya Convenor Danilo Arao at retired Colonel Ariel Querubin. Nilinaw man nila na para sa lahat ang White Ribbon Rally pero Walang nag-aari sa EDSA, pero malinaw po na ating ginuguhit sa araw na ito na tayo po ay hindi tayo maka-Duterte, hindi po tayo maka-Marcos. At alam naman natin si Mike Defensor, siya ay tagapagsalita halos si Sara Duterte at inililigtas niya ang mga Duterte sa kanilang krimen laban sa bayan. It's high time na mag-iisang taon na rin yung sinabi ni Pangulong Marcos no na ano ba sabi niya, mahiya naman kayo, no? Pero wala pa ring nananagot eh. Kaya ang gusto natin, mula sa tuktok, kahit na si Marcos, dapat siyang managot kung sangkot siya sa korupsyon. sa labas naman ng EDSA Shrine, may ilang tila nagkainitan sa pagitan ng pro at anti-Duterte rallies. Ang tao! Ang bayan! Mag-aalas 2 nagsimulang mag-march ang mga dumalo mula EDSA Shrine. Sinalubong naman sila ng linya-linyang pulis na naka-anti-riot gears. Pagdating sa EDSA People Power Monument, nagtipon na ang samot-saring grupo bit-bit ang kanilang mga placards at banners. Simple lang naman po ang panawagan naming mga Lasalliano. Panagutin ang dapat managot at bigyan po nating hustisya ang ating mga kababayang ninakawan at nilapastangan ng gobyerno. Dumating din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. May mensahe siya para kay PBBM. Narito ang taong bayan, sinisingil ka, Pangulong Marcos. Sabi nyo, mahiya naman kayo. Kailangan mahiya, dapat mahiya ang iyong administrasyon dahil hanggang ngayon ay wala pa ring malaking isda. No, at ang malaking isda ay nasa Malacanang mismo, nasa Senado at Kongreso. Ayon sa QCPD, inaasahan nilang aabot hanggang 10,000 katao ang dadalo sa White Ribbon Protest hanggang alas 8 ng gabi. George, nakausap natin kanina si QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban. Sabi niya, nasa 1,500 na mga police personnel daw yung na-deploy para panatilihin yung seguridad dito sa lugar. Nung magsimula yung rally, nasa 3,500 na participants daw agad yung nabilang ng pulisya. Hanggang 8 p.m. pa, George, yung nasa permit ng mga protesters dito, pero makita nyo sa aking likuran, kumalas na yung karamihan sa mga grupo at kakatapos lang ng programa ngayong oras na ito. George? Okay, Chad, kasi kahapon yung balita natin ay dadalo yung mga supporters ng mga Duterte dyan. Sabi pa nga ni Attorney Ferdinand Topacio, di naman daw binili nung mga magpropotesta yung EDSA kaya walang makakapigil na sumali sila. Gaano ba karami yung mga Duterte supporters na dumalo dyan sa ginanap na marcha? George, kanina sabi nga ni Makabayan President Liza Masa, no, bagamat tinanong natin yan yung sinabi ni Topacio kung pagmamayari ba nila yung EDSA, ang sabi ni Masa, hindi naman daw nila pagmamayari. Pero ginuguhit daw nila yung difference sa kung ano yung pinaglalaban ng pro-Duterte ng mga rallies at sila nananawagan ng hustisya kanino mang leader ito may kakabit o involved sa flood control controversy. Kanina sa labas ng EDSA Shrine may ilang Duterte supporters tayong nakita, pero dito sa mismong protesta, sa mismong lokasyon, walang Duterte leaning na mga rallies. Pero may mga reports tayong nakuha at kakadaan lang actually kanina dito, George, sa gilid natin yung ilang mga Duterte leaning na mga protesters, naka-green sila at nagpapaingay sila gamit yung kanilang mga sasakyan bilang kanilang protesta. Sila raw ay nasa 70 na mga individuals sa hindi kalayuan, ilang metro patungo sa Kalayaan Avenue. Maiksi lang yung kanilang program at kakaiba o iba yon sa nature ng naging protest dito sa EDSA People Power Monument. Sinabi naman ng mga organizer maging ni Bishop Colina, wala naman silang pinapanigang kulay, lahat naman ng grupo welcome. Pero nilinaw nila hindi raw ito para sa mga umano'y quote-unquote rabid na mga supporters at gusto nila na magkaroon ng accountability at managot yung dapat managot sino man itong leader o ano man yung kulay na kinakabilangan nito. George? Okay, maraming salamat, Chad Gatchalian. Nag-uulat ng live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ikulong ang mga kurakot at patalsikin si VP Sara. Yan ang sentro ng panawagan ng grupong August 21 Movement sa kanilang kilos protesta ngayong araw. Giit nila panahon na ulit ng SONA
Pero may napala ba ang panawagan ng Pangulong, mahiya naman kayo? Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Napaalala lang po namin, dahil magsasauna na, ay ang mismong tumatayong presidente ngayon ng bansa ang mapapahiya niyan dahil isang taon na nang pinigkas niya ang mahiya naman kayo. Eh sino ngayon ang mga walang hiya? Ito ang matapang na pahayag ni Volt Bohol, ang presidente ng grupong August 21 Movement o ATOM na aktibong nananawagan para panagutin at ikulong ang mga anilay kurakot na sangkot sa iba't ibang issue ng korupsyon, kabilang na ang flood control scandal. Mag-aalas 8 ng umaga nang magsimulang magtipon at magmarcha mula Ayala Triangle Gardens papuntang Ninoy Aquino Monument sa Ayala Avenue, Makati City ang grupo. Bit-bit ang iba't ibang panawagan. Kabilang sa mga iginiit ng grupo, ang mga pangakong anilay tila napako na dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakukulong ang mga big fish na sangkot sa multi-billion peso flood control scandal. May mga senador na nakulong. Pero hindi po yan ang ine-expect po natin. Meron pang mas malalaki dyan. Nasaan yun? Nasaan sila? Pangalawa, may mga pangako po na Mayo pa lang, meron ng mga charges na ipa-file sa malalaking isla. Nasaan na po yun? Galing po sa ombudsman yung pangako na yun. Nang tanungin naman si Bohol kung sapat ba ang ginagawa ng Office of the Ombudsman para panagutin ang mga nasa likod ng umano'y korupsyon sa flood control projects, We want to give them the benefit of the doubt, except that sana tigilan na lang yung pangako. Kasi nangangako sila ng May, nangangako sila ng bago magpasko. Yung pala Christmas 2026 pala yung pangako. Hindi natin alam, baka 2027 pa yung may makukulong bago magpasko. So yun lang naman po. We know that maybe they are doing their job. Siguro wag na lang mangako kung hindi naman kaya. Kasi umaasa po yung bayan. bukod sa usapin ng flood control scandal, nanawagan din ng grupo na i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Pero sa usapin ng presiding officer, tinutulan nila na katawanin nito ni Senator Francis Cheese Escudero. Subukan na natin kung ano yung gagawin at ginawa niya noong isang taon. Hindi tayo sigurado kung uulitin na naman niya ito at baka next year na naman, forthwith pa rin po ang sinasabi natin. Isa rin sa mga nakiisa sa protesta ng ATOM ang historiador na si Xiao Chua na nananawagang suriin ng maigi ang mga ebidensya laban sa bise. Kahit na politikal na proseso ang impeachment, kapag lumitaw ang ebidensya, sana magbago ang isip ng mga, di ba? Kung maganda ang ebidensya o ang ebidensya ay talagang papanig doon sa pananagutan, kailangan isipin pa rin ng bawat senador, hindi yung partido ang mahalaga, kundi yung hustisya. Naniniwala rin si Chua na mahalaga para sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagsasagawa ng mga kilos protesta na siya rin anyang naging dahilan ng kalayaan noong panahon ng diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaisa rin ng ATOM ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas at iilang representante ng iba't ibang sektor ng lipunan. Nagtapos naman ang protesta ng grupo sa pamamagitan ng pag-awit ng kantang Bayan Ko. Pilipinas ko, para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pinalagan ng August 21 Movement o ATOM ang alegasyon na pumapanig na umano ang mga dilawan sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa historiador na si Xiao Chua, posisyon nila ang hindi kumampi sa sinumang korap at panagutin ang mga may kasalanan alinsunod sa batas. Sinasabi nila na ang mga dilaw daw ay pumapanig na sa mga Marcos. Pero alam nyo, hindi totoo yan eh. Kaming mga dilaw, lalo na yung mga nanatiling dilaw sa matagal na panahon, kahit sinong korap, dapat panagutin. Ipinagtanggol din ni Chua si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D mula sa mga paratang na siya ay makamarcos. Ako gusto kong magkomento tungkol sa sinasabi about si Francis Aquino D. No? Ako matagal ko na siyang kilala, no? Ako'y batang guro pa lamang sa universidad, kilala ko na si Francis at yung paninindigan niya nanggagaling talaga yan sa kanyang sarili at sa kanyang puso. At
Tinatrabaho na raw ng Ateneo de Manila University ang mga reforma sa athletics program nito matapos ang pagkamatay ng 2 student athletes sa Dipakulaw, Aurora. Sa usapin ng umano'y aregluhan, may paglilinaw din ang universidad. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Walang arigluhan. Yan ang paglilinaw ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon sa usapin ng pagkamatay ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasunod yan ang pahayag ni Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya ni Baterbonia, na lilipad pa Agusan del Sur ang mga kinatawan ng universidad para sa umano'y settlement. I don't think si Father Bobby, if you remember that same interview, he never mentioned the word settlement. What he did say, and he continued to say as a school, and it's true, from the very beginning, from day one, we've always been there for the families concerned and their loved ones and all the friends, all the relationships here. Tumutulong po at patuloy na tumulong at patuloy na tutulong ang Ateneo de Manila and the whole community of the Ateneo. Wala pong na-mention si Father, wala pong sinabi si Father about settlement. At patuloy po yung pagtulong from day one without asking for anything. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, sinabi ni Father Hizon na bumuo na ang universidad ng komite para tutukan at magkaroon ng reforma ang athletic programs. The Board of Trustees has mandated po the university to have as a committee on response and reform. So we will look at institutionally at the different institutional practices and systems that we have to address situations like this. And a special task force has been formed specifically to look at the athletic varsity programs of the school and to identify gaps and with the view precisely that this tragedy should never, ever happen again. Nakakabigla man daw at nakakalungkot. Iginagalang din ng ADMO ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan ng paglabag ng anti-hazing ang ilang coaching staff ng Ateneo, kabilang ang student managers at ball boys. Tiniyak din ng universidad ang patuloy na suporta sa mga nadawit sa rekomendasyon kasama ang kanilang pamilya at ang buong komunidad ng pamantasan. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Tuloy-tuloy ang counseling sessions para sa mga apektado ng school shooting sa Tacloban. Ilang araw makalipas ang trahedya, kamusta na kaya ang mga biktima? Yan ang Agenda Weekend Report ni Jaime Gravador mula sa Tacloban City. Jaime? Ivy, patuloy ng bumubuti ang palagay na biktima ng naganap na pamamarila sa loob ng San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ngayong araw, kinumpirma ng Department of Education na isa na lamang sa mga nasugatan ang nananatili sa Intensive Care Unit o ICU habang ang karamihan sa mga biktima ay unti-unti nang nagpapagaling. Sa tala ng DepEd, kabuang 23 na katao ang naapektuhan ng insidente kabilang ang 3 nasawi, 15 sugatan at 5 pang nagtamo ng hindi direktang pinsala. Bukod sa pagbibigay ng tulong medikal, patuloy ring nagsasagawa ang DepEd ng psychosocial intervention para sa mga residenteng nakaranas ng trauma dulot ng insidente. Mahigit naman na 600 na individual ang sumailalim sa counseling sessions. Kasado na rin ang balik eskwela bukas. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ang mas maigpit na seguridad ng mga paaralan gaya ng security guards, metal detectors at CCTV cameras. Pininturahan na rin ang mga pader dito bilang simbolo ng bagong simula. Samantala, kinilala naman ng Boy Scout of the Philippines ang kabayanihan ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga nasawi matapos protektahan ng kanyang mga kaklase sa kasagsagan ng pag-atake. Sa isang tribute ceremony na dinaluhan ng mga opisyal mula sa BSP, National Council at mga kinatawan ng Leyte at Tacloban Council, iginawad kay Fabian ang Gold Gallantry and Heroism Award bilang pagkilala sa ipinakita niyang pambihirang katapangan at pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Jaime, kamusta na yung mga... A testament to the Scout oath and law that he faithfully lived. While we deeply mourn the loss of a young life filled with promise,
We also celebrate a legacy that will continue to inspire generations of Scouts and Filipinos. Chris reminded us that courage is not measured by age, but by one's willingness to serve others, even at the greatest personal cost. To his family, we offer our deepest condolences. Sa ngayon, Ivy, mayroon mang bakas ng trauma ang malagim na nangyari. Handa na raw ang Tacloban sa panibagong simula bukas. Ivy? Jaime, handa na bang bumalik sa klase yung mga bata bukas at hanggang kailan maglalast yung counseling sessions? As of today, Ivy, mula sa Department of Education Tacloban Division, ongoing ang psychosocial session na ginagawa, pero binigyang prioridad dito ang mga tao sa ground zero kung saan nangyari ang pamamaril, particular sa mga kaklase, kalapit na mga estudyante sa room at ang mga teachers, which is as of today, based sa nakuha nating data, 35 na teachers at over 600 na sa kabuuan. Kasali rin ang lokal na mga naninirahan malapit sa eskwelahan ang nag-undergo na ng psychosocial session. At so far, wala namang negatibong resulta na makakapagpabago sa pag-resume ng klase bukas. So tuloy na bukas ang pagbabalik sa eskwela habang ongoing pa rin sa mga gusto mag-undergo ng psychosocial process ang ginagawa ng DepEd ngayon. Maraming salamat, Jaime Gravador, nag-uulat mula sa Tacloban City. Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang total review sa implementasyon ng Juvenile Justice Law matapos ang seri ng school violence sa bansa. Layon daw nitong i-overhaul ang sistema at magkaroon ng epektibong programa para sa children in conflict with the law. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ginulantang ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School ang publiko. Maging ang nakababahalang pananaksak ng isang estudyante sa kapwa mag-aaral sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. At iba pang karahasan na ang sangkot ay mga menor de edad. Kaya ang nananahimik ng debate, 2 dekada ng nakaraan, muling nagising sa ingay ng mga nagsusulong na maripaso ang Juvenile Justice and Welfare Act. Isa si Senator Erwin Tulfo sa mga sumusuporta noon sa panawagang maibaba pa ang edad ng criminal responsibility. Sabi ni Tulfo, bago pa man siya maging opisyal ng gobyerno, nakita niya ang realidad ng mga kaawa-awang biktima na ang salarin ay minor de edad at ang mga magulang ng mga biktima na naghahanap ng hustisya. Kaya noon pamanan niya, paulit-ulit na niyang ibinababala ang implementasyon ng batas dahil sa posibleng butas ng pagpapatupad dito. Bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, isusulong raw ng senador ang total review sa batas. Kabilang na sa dapatan niyang masilip at maimbentaryo ang pagkakaroon ng mga bahay pag-asa sa bawat lokalidad. Nung maging DSWD Secretary siya, nakita raw niya ang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng nasabing batas. Bukod pa riyan, nais matukoy ng senador kung makatotohanan ba ang itinatakda ng batas na Age of Criminal Responsibility at kung akma pa ba ito sa panahon ngayon. Pagtitiyak ng mambabatas, sasaklawin ng kanyang isinusulong na pagrepaso sa batas ang lahat ng aspekto mula sa pananaw ng simbahan, medical professionals, law experts, law enforcers, mga social welfare group, human rights groups at mga magulang. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Hinimok ng Philippine National Police sa mga paaralan na makipag-ugnayan sa ahensya bago magkasa ng off-campus activities. Kasunod yan ng school shooting sa Tacloban at pagkalunod ng 2 student athletes ng Ateneo. Ayon sa PNP, ipinag-utos na rin ang pagbuo ng regular coordination sa DepEd at SHED para matiyak ang seguridad ng mga estudyante. Nanawagan rin ang mga otoridad sa mga eskwelahan na paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa mga kabataan, kasunod naman ng pananaksak sa Cavite. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Julian Rose Sabala, isang guidance counselor mula sa DepEd Tacloban. Magandang gabi po and thank you for your time. Magandang gabi din po. Well, ma'am, kamusta po yung mga estudyante at guro ng San Jose National High School na mag-resume na ang klase bukas?
Bukas, dito sa amin sa Tacloban City ay ano pa po, holiday po kami Okay. kasi dahil sa Sangyaw Festival. And then sa Tuesday, holiday pa rin po kasi local fiesta ng city. Okay. So, yung mga estudyante, karamihan ay nakapag-undergo na po ng psychological first aid na ginawa natin noong, nagsimula tayo nung Wednesday, tapos Thursday and Friday. Nung Wednesday, yung mga teachers, yung unang binigyan ng psychological first aid, syempre nung unang araw, bakas talaga yung galit. Yung galit, yung takot, yung pangamba, yung guilt feelings, yun yung sa mga guro. Tapos sa mga estudyante naman, ganun din, pangamba sa kanilang seguridad, pangamba sa kanilang kinabukasan. Opo. Kapag ganun, Julian, kapag ganun ng sitwasyon, paano natin tinutulungan yung mga bata, yung mga teachers na para maka-recover, maka-move on mula doon sa very traumatic na situation na ganyan? Opo. Healing is a process kasi hindi po siya one click lang, madalian, okay na siya. Ngunit gumawa po tayo ng paraan na papaano maibsan ang kanilang dinadala, no? Kaya yun po yung psychological first aid na ginawa natin. Sa sitwasyon na yan, gaano po kadalas dapat mag-undergo ng psychological support session yung mga bata at guro? Especially yung direktang nakakita po doon sa insidente. Siguro 2 weeks, 3 weeks, 1 month, o hanggang talagang makakitaan na ng signs of recovery yung mga biktima o yung mga bata at mga estudyante. Opo. Ano po yung assessment ninyo? Handa na po kaya silang ulit magbalik sa paaralan pagkatapos ng traumatic experience na naranasan nila? Sabi niyo sa Wednesday ang resume ng klase dahil nga holiday bukas at sa Tuesday. Parang hindi pa po talaga sila handa. Andyan pa po yung pangamba, yung takot. Kahit yung paint na blue, parang ayaw na nilang makita po yun. Okay. So kapag ganun po ang sitwasyon, ma'am, dapat bang pilitin silang pumasok na? Or dapat bigyan pa itong mga batang ito, mga teacher na ito ng pagkakataon na makarecover, makapag-heal para sa gayon ay maka-integrate sila ulit sa kanilang mga kaklase, sa paaralan, sa pamayanan at hindi naman po masyadong hirap yung kanilang sitwasyon? Opo. Pagkatapos ng psychological first aid na ginawa namin, ay magbibigay po kami ng report sa ating DepEd City Division at saka sa Central Office para makita po talaga kung ano po yung mga pwedeng gawin. Kasi sa ngayon, yung mga kabata ay hindi pa po talaga handang bumalik sa paaralan. So, maaari mag-suggest kami na baka modular lang muna, pero depende pa po. Hindi pa po kasi tapos yung analysis namin. Okay, but offhand ma'am, apart from a possible modular approach sa pag-aaral nitong mga naapektuhang mga estudyante, what else offhand, yung mga nakikita nyo pong pwedeng i-recommend para tuluyan ng matulungan itong mga nakaranas ng matinding traumang ito? Para sa DepEd to ensure the safety and security of our learners, siguro yung mga paglagay ng mga fences, no? Yung paigtingin, yung security sa loob ng classroom, school, hindi lang sa classroom, kundi sa school, mag-deploy ng security guard na trained talaga or kung pwede yung visibility ng ating PNP, mas palakasin. At syempre, yung pagbibigay ng emotional and psychological support ay patuloy kong gagawin. Opo. Kanina po ma'am, sa report ni Jaime Gravador, yung correspondent natin dyan sa Tacloban, nabanggit niya na may nailagay na daw pong mga machines, no, para at saka mga security officials na magbabantay doon sa mga gate ng paaralan. Nakita niyo na po ba ito o
napag-usapan na po ba yung implementation nito? Sa amin po, napaka-busy po kami sa psychological first aid. Yun po talaga yung focus namin. So, hindi pa po ako aware sa mga changes na nangyayari sa school mismo. Opo. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Julian Rose Zabala. At hangad po namin yung mabilisang pag-recover ng mga naapektuhang guro at mga estudyante. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat din po. Death toll sa twin earthquake sa Venezuela, pumalo na sa higit 1,400. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA Mega Mall northbound lane, bumper to bumper ang mga sasakyan. Dalawang linggo pa lang matapos pumirma sa kasunduan pero panibagong pag-atake ang pinakawala ng US laban sa Iran. Pointing finger sa magkabilang panig kung sino ang totoong lumabag sa ninagdaang peace deal. Mismong si US President Donald Trump ang nag-anunsyo sa kanyang Truth Social account na muling inatake ng Amerika ang missile, drone storage at coastal radar sites ng Iran dahil sa umano'y paglabag nito sa ceasefire agreement. Ito na ang pangalawang araw ng airstrikes laban sa Iran dahil simula June 26. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa sila ng annualized powerful response laban sa Iran na umatake umano sa isang dumaraang commercial ship sa Strait of Hormuz. Isang Singapore-flagged cargo ship daw ang inatake ng Iran na palabas ng strait noong June 25. Ang dalawang araw na retaliatory airstrikes ay ginawa raw ng Estados Unidos para siguruhin lahat ng aspekto ng agreement sa pagitan ng Iran at Amerika ay in full force and effect. Kahapon, inatake raw muli ng Iran ang isa na namang Panama-flagged oil tanker na naglalaman ng 2 milyong barrel ng crude oil. Kaya on the second attack, target na raw ng US ang military surveillance, communication systems, air defense sites at mine layer capabilities ng Iran. Pero sa isang pahayag ng Foreign Ministry ng Iran sa state media, hindi sila ang lumalabag sa kasunduan at iba pang international charter dahil barbaric kung tawagin ng Iran ang pag-atake ng US sa kanilang teritoryo. Paninindigan ng Iran, ipaglalaban daw nila ang kanilang right to self-defense para sa soberanya at seguridad ng bansa at lahat daw ng defensive strikes ng Iran laban sa kanilang targets na konektado sa aggressor na Amerika ay base sa karapatang ito. Panawagan pa ng bansa, huwag sanang magpagamit ang kanilang mga karatig bansa sa Middle East at huwag daw sanang manahimik ang United Nations sa mga paglabag na ginagawa ng Amerika. Sinagundahan naman ni Vice President J.D. Vance sa kanilang pag-atake at sinabing kinilala ng Amerika ang ceasefire agreement na pinirmahan kasama ang Iran at kung may hindi raw pagsang-ayon ng bansa sa kung paano tatakbo ang kanilang kasunduan, bukas naman sila sa usapan. But violence will be met with violence. Kasabay na sigalot na ito ngayong katapusan ng linggo, pumirma naman ang isang trilateral framework agreement ng Israel, Lebanon at Amerika para anya sa isang peace deal. Ayon sa US Department of State, layo ng peace deal na ito na ibalik ang soberanya ng Lebanon at tanggalan ng kapangyarihan ng Hezbollah. It's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together. Welcome naman sa kaalyado ng Amerika na Israel ang US brokered peace deal na ito dahil in this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. Matatandaan kaya isinara muli ng Iran ang Strait of Hormuz ay dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. At isang mahalagang clause sa Memorandum of Understanding ng Iran at US ay ang termination ng gera on all fronts including Lebanon. The Islamic Republic of Iran will no longer exist. Ito ang babala ni US President Donald Trump sakaling hindi raw matuto ang Iran sa paglabag sa kanilang kasunduan. Lengguwahe ng akusadong walang depensa. Yan ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa banat ni dating Congressman Mike Defensor na tuta umano siya at ang buong ahensya ng administrasyon.
sa usaping may gabinete at senador na investors umano sa kumpanyang iniuugnay sa sex trafficking. Buwelta ni Matibag kay Defensor, sana pinangalanan mo. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Remus Macasero. Hinamon NBI Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor na pangalanan ng sinasabi nitong Cabinet Secretary at Senador na investors umano ng kanyang kumpanya. Kasunod yun ang isinampang human trafficking case laban kay Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na isa umanong sex den. Wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador tsaka secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Dinipensahan din ni Matibag ang pagsampa ng kaso kay Defensor na 2 buwan ani ang pinag-aralan at ibinatay lamang sa mga nakalap na ebidensya at dokumento. Well, mahirap naman po yun, nagagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Tila binaliwala rin ni Matibag ang banat ni Defensor na tuta umano siya at ang buong ahensya ng administrasyon para habulin ng mga kritiko. Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang magdi-define po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niya yan. Giit ng NBI Director, hindi siyang nagsampa ng kaso, kundi ang ahensya. Tumanggi naman si Matibag na magkomento sa Ateneo tragedy maliban sa impormasyon na patapos na raw kanilang investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel. Ilalabas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order bukas para sa impeachment trial ni VP Sara. Kabilang sa laman nito ang mga testigo at petsa ng paglilitis na napagkasunduan ng defense at prosecution teams. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa 75% ng tapos hanggang nitong tanghali ng linggo ang pre-trial order kaya tiwala si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. na ma-release na ito sa prosekusyon at depensa ngayong Lunes. Sa panayam ng point of order ng Abante, sinabi ni Attorney Bantog na kabilang sa laman ng pre-trial order ang mga impormasyong napagkasunduan ng defense at prosecution teams sa pre-trial conference. Sa ngayon, siguro mga nasa 70-75%. Malapit na. Pag-check ng mga exhibits kasi yun na madami, no? Libo-libo, no? So naging maingat din tayo doon para accurate yung ating reference sa mga exhibits at bukod sa depensa at prosekusyon, magkakaroon din ng kopya ng pre-trial order ang senator judges. Sabi ni Attorney Bantog, hindi na ginamit ang alphanumeric sa pagmamarka ng mga ebidensya o exhibit. Sa halipan niya ay ang initials na P para sa prosekusyon at D para sa depensa na susundan ng mga numero. Pumayag naman yung magkabilang partido, ang pagmarka sa prosecution, ang mangyayari P-1, P-2, no? Sa defense naman, D-1, D-2. Para numeric lahat kasi mahirap yung AAA, triple B, di ba? Nakakabulol yung komisyon at kailangan pa magbilang ng ilang letra. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan na nila kung paano ang magiging hakbang kapag inabot na ang impeachment trial sa budget season. Magkakaroon na niya ng konsultasyon sa depensa at prosekusyon kung paano mapapabilis ang proseso at mapaigsi ang bilang ng mga testigo. Kung pagbabatayan kasi ang schedule ng impeachment trial na 3 beses lang kada linggo, aabutin ng higit 7 buwan bago matapos ang pagpipresenta ng mga ebidensya at testigo. Sa isyu naman ng mga nailistang testigo ng bawat panig, nasa impeachment court na raw ang desisyon kung aabot ito sa paglalabas ng supina. Una nang inihayag ni dating Davao RTC Sheriff Abby Andres na hindi siya tetestigo sa impeachment trial matapos mapabilang sa witness list ng prosekusyon. Siya ang dating sheriff na sinapak ng bise noong alkalde pa ito sa Davao City.
Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Welcome daw sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon ng ICC na i-freeze ang perang nakuha mula kay FPRRD nung ito ay naaresto. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, mahalaga para sa mga biktima ang pag-freeze ng assets ng dating Pangulo sakaling guilty ang maging hatol sa kanya. Bahagi po ito ng proseso at inaabangan din ito ng mga biktima. Kasi sa dulo ng kaso, kung sakasakali na ang hatol ng korte ay guilty at uutusan yung akusado na magbayad ng reparations, sa assets niya kukunin yung reparations. Bukod sa pera, hiniling din ng prosecution na magkaroon ng access sa ilan pang items na nakuha mula sa dating Pangulo. Ang defense naman, bagamat hindi tutol na ma-inspect ng prosecution ng items, pumalag ito sa pagkakaroon ng access sa mga susi na nasa kustudiya ng ICC Registry. Dumating na sa Pilipinas si bagong United States Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Si Lipton ang pumalit kay former Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing U.S. envoy sa Pilipinas ng higit 3 taon bago nagbitiw nitong Enero. Dati siyang nagsilbi bilang Chief of Staff ng U.S. Mission to the Organization of American States, kung saan pinamunuan niya ang operasyon ng Amerika tungkol sa security issues. Nasa Pilipinas ang opisyal para sa kanyang tour of duty bilang bagong ambassador. Pumalo na sa 1,430 ang death toll sa twin earthquake sa Venezuela. Patuloy naman ang pagdating ng humanitarian aid mula sa iba't ibang bansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Jillian Geronimo. Higit 1,400 na ang nasawi dahil sa 2 malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong Miyerkules. Magkasunod na yumanig ang 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa loob lamang ng ilang segundo. Nakapagtala rin ng Venezuela ng higit 400 aftershocks. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamahalaan sa libu-libong biktima ng sakuna. We are recording that 1,430 sisters and brothers have died. Sadly, they have lost their lives. To these 1,430 people, we extend our embrace, our sympathy, and our condolences to their families and loved ones, these Venezuelan women and men. We have recorded 3,238 injured people who have received care. There are 3,142 affected families currently being assisted in shelters set up across all 7 states. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga individual na posibleng natrap sa debris. Ayon sa Venezuelan National Assembly, higit 2,000 international rescue personnel na ang nakarating sa bansa para tumulong sa mga apektadong lugar, along with 96 search and rescue dogs, 103 tons of equipment, and 3 tons of medicine. Naibalik na rin ang 60% ng supply ng kuryente sa La Guaira at tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga kalsada. Bahagyang nagbalik operasyon na rin ang Simon Bolivar International Airport para mapabilis ang pagdating ng humanitarian aid. Para sa Agenda Weekend, Jillian Geronimo, Billionaire News Channel. Isiniwalat ng veteranong kolumbista na si Mon Tulfo ang pagkakakilanlan ng lalaking sangkot sa isang viral video sa social media. Sa naturang video, makikitang pinapaalis ng lalaki ang motorista habang nakaparada malapit umano sa kanyang bahay. Maririnig din ang pagmumura nito habang hawak ang kanyang baril at kanyang depensa, General Ako. Alis ka na! O di alis sir, wala namang problema. Pero bakit sir may dala kayong baril? Mainit ang ulo ko doon. General ako, ha? Sir, ayon kay Tulfo, si retired Rear Admiral Ramon Punzalan ang nasa video. Miyembro siya ng Philippine Military Academy Class of 1976. Iniimbestigahan na ng Mandaluyong City Police ang insidente. Another round of oil price rollback ang aasahan ng mga motorista ngayong darating na Martes. Ayon sa industry experts, higit piso kada litro ang maaaring ibaba ng presyo ng gasolina, higit 80 centavos sa diesel at higit 70 centavos sa kerosene.
Ang rollback ay dala ng paggupa ng presyo ng krudo sa global market at unti-unting pagbabalik sa normal ng oil shipments sa Strait of Hormuz. Pinabibilis na ni Finance Secretary Frederick Go ang pagpapatayo ng 901 megawatt San Miguel Bay offshore wind project sa Camarines Sur. Yan daw ay para maka-attract ng foreign investment sa renewable energy sector. Ayon sa pamahalaan, nakaangkla ito sa layunin ng bansa para sa energy security at renewable energy targets. Ito ang magiging unang offshore wind farm sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Discover More to Love campaign inilungsad ng Tourism Department. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo ngayong linggo sa EDSA Guadalupe. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lanes. Kinumpirma ng DENR Mimaropa na namataan ng Philippine Brown Deer o Rusa Mariana sa Marinduque. Posible raw dahilan nito ang gumagandang ecosystem sa lalawigan. Itinuturing ang Philippine deer na locally extinct matapos mawala sa official records noong 1990s. Maganda raw itong indikasyon ang rare sighting na nagbe-breed pa ang mga usa sa kabila ng maliit na populasyon. Discover More to Love. Yan ang bagong kampanya ng Tourism Department para i-promote ang local tourism sa bansa. Alok din dito ang higit 3,000 travel deals. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon. Inilunsad ng Tourism Department ang kampanyang Discover More to Love para palakasin ang lokal na turismo sa bansa. Kwento ni Tourism Secretary Angara Matay, nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang hotels, airlines at travel agencies para rito. Love the Philippines is still our national tourism brand. Discover More to Love is not a new brand. It is a domestic tourism campaign under that same brand, created to encourage Filipinos to explore more of our own country and discover even more reasons to love the Philippines. Let's take advantage of the desire of the people to travel anyway. Pero kayo dun sa industriya, magtulong kayo sa amin because everyone's on a budget. So nagulat na lang kami. Everyone went and say we will offer as much as 70% discount. Sa kasalukuyan, may naitalang 3,000 offers, discounts at deals, accommodation, tours at transportation ang kampanya na pwedeng makita sa opisyal na website ng DOT. Sabi pa ni Agara Matay, iwas din ang website sa mga kaso ng scam dahil binubusisi nilang maigi ang mga papasok na negosyo. Dinepensahan naman ng kalihim ang mga bumabatiko sa travel tax. Meron lang pinaggagamitan yung travel tax. Hindi lang kasi ang mali doon, feeling ko hindi na papahatid kung saan pumupunta yon. Because I can see the data, talagang pinupunta sa mga heritage site, cultural preservation, historical sites, pati yung mga, yung mga infrastructure work and others. So talagang meron. Kasabay ng paglunsad sa bagong kampanya ay ang sinasagawang Central Philippines Tourism Expo kung saan tampok ang mga pangunahing produkto ng iba't ibang probinsya sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Micah Razon, Billionaire News Channel. Uber-flowing ang ube sa California sa pagdiriwang ng Ube Festival. Kasabay ng pagtangkilik sa mga pagkaing Pinoy, ang pagkilala rin sa kulturang Pilipino. Yan ang Agenda Weekend Report ni US Correspondent Henny Espinosa. Kilala bilang Little Manila ng San Francisco Bay Area, nagkulay lila ang Daly City kamakailan lang. Mahigit 5,000 katao ang dumagsa sa makasaysayang Cow Palace para sa kauna-unahang Ube Festival Bay Area, pagdiriwang ng isa sa pinakasikat na sangkap ng lutuing Pilipino. Mula sa ice cream at pastries hanggang sa mga putahe at inumin, iba't ibang ube creations ang ipinakita ng mahigit 55 negosyong pag-aari ng mga Pilipino. May turon, may mga chicken din na nilagyan ng ube, nakakaiba na ngayon ko lang natikman at dito ko nakita na iba't iba palang recipe ang magagawa sa ube.
Habang mas sumisikat ang ube sa iba't ibang komunidad, naniniwala ang mga organizer na mas marami ring makakakilala sa kulturang Pilipino. I think it's really important to have this event, not just for the Filipinos, but for the whole community around the Bay to introduce what ube is about and to actually make it known to the world that it's from the Philippines. Dahil sa lumalaking kasikatan ng ube, mas marami ring oportunidad ang nabubuksan para sa mga Pilipinong chef at baker. Isa na rito si Henry Awayan, may akda ng The Ube Baking Book. With the book being released, how lucky am I to be able to do it in a time like this when ube is gaining traction? So just to be able to share this book on a national level means so much to me, and not just to me, but my Filipino community. I understand, Councilwoman Manala, you also have a commendation for Ube Festival. Isa sa mga tampok sa festival ang U-Bilyonaryo, isang espesyal na segment ng Bilyonaryo News Channel. Dito, kinilala ng kauna-unahang Pinay Mayor ng Daly City na si Jocelyn Manalo at Tony Bayudan, Chief of Staff ni San Mateo County Supervisor David Canepa, ang mga organizer ng festival. Nagbigay-pugay din sila kay Pearl Parmeli, ang yumaong co-founder ng Filipino Food Movement na naging inspirasyon sa pagsisimula ng festival noong 2021. We're about to judge the best dish, the best dessert, and the best drink that has the ube. Yeah, of course, the star of our festival today is ube. So the una ay panalo ang Bubba's sa most uberific savory entry para sa kanilang ube chicken and waffles. Nanguna ang Sweet Piper sa dessert category sa kanilang ube buko pie. Habang itinanghal naman ng Kin Cafe para sa kanilang ube cold brew bilang most uberific drink. At para naman sa most uberific non-food item, panalo ang Phil Pop sa kanilang ube-inspired barong para sa mga aso. Suot pa ng asong si Hopia ang isa sa kanilang mga barong. Mula sa isang simpleng pagtitipon, isa na ngayon ang Ube Festival Bay Area sa pinakamalaking pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa Bay Area. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Bilyonaryo News Channel, Daly City, California. It's the weekend of capes and chaos at the box office. Pero worth watching ba sila? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Manny, the movie guy. Bilang Superman and Jason Momoa as the wild bounty hunter Lobo, every scene he's in, he owns it. Ang bad news, ang kontrabida, totally forgettable. And some of those third act special effects are a little rough around the edges. Mula kay Director Craig Gillespie, the film feels disjointed and imbalanced. They're trying to make an explosive rock opera a la Guardians of the Galaxy with grit and Thunderdome a la Mad Max. But what we got is a confused version. Okay. Like our heroine's superpowers aching to emerge out of 4, not quite super, kisses. And Jackass Best and Last gets 3 out of 4, my pick of the week, kisses. Supergirl will soar high at the box office, pero ang Jackass will steal your heart. For Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood. Prince William is now officially a billionaire at mas mayaman na rin sa kanyang ama na si King Charles III. Tinatayang nasa $1.6 billion ang kanyang net worth dahil sa Duchy of Cornwall, ang royal estate na kanyang minana noong 2022. Ayon sa sovereign grant, kumita rin si Prince William ng halos $28.5 million from 2025 to 2026. Ginagamit ni William ang kita mula sa kanyang estate para suportahan ang mga official, charitable at private activities ng kanyang pamilya. Samantala, tinatayang nasa $846 million pa lamang ang net worth ni King Charles. Taiwanese boy group F4 makes their long-awaited reunion stage in the F Forever concert.
Libo-libong fans na dumagsa sa Philippine Arena para sa nostalgic na Meteor Garden cast reunion. The crowd was filled with screams, singing, and tears as they chanted the group's biggest hits. Bit-bit ng fans ang light sticks at placards habang nagsising along sa bawat performance. Tinawag ng marami ang gabi bilang dream come true sa muling pagkakasama ng F4. Talk about music. Isang free concert naman ang idinaos ng US Marine Corps Forces Pacific sa Mall of Asia Arena. Para yan sa celebration ng 250th anniversary ng Kalayaan ng Amerika sa July 4. Ginugunita din ng selebrasyon ang 80th year ng diplomatic ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Ay, natatandaan mo ba yung Meteor Garden? At F4. I was 7 years old. Oh my. Dapat hindi ko na tinanong kasi Ayan, may na-reveal tuloy na. To be fair, high school naman ako noon. Okay, so at hindi bago pa lang nagkakalayo. bago pa rin ng internet noon kaya medyo F4. Yes, relate. Pareho, relate, diba? Nakaka-relate. Yes. Definitely. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.